May napanood akong video kung saan tinanong ni Tetelestai kung sino ang nagbabantay sa kanya, sino ang nagko-correct sa kanya kapag mali siya. Ang sagot niya, Diyos lang. Kagabi, alam nyo, kinausap ako ng isang lingkod ng Diyos at ito yung tinuro sa akin kung gaano napakahalaga ng mga may nagsasabi sa'yo ng mali mo. Kasi minsan, ang akala natin, lahat ng ginagawa natin, tama. Kasi walang nagsasabi ng mali. Panoorin muna natin yung video at magbigay tayo ng paalala tungkol sa mga ganitong sitwasyon. Meron ka bang mentor? Something like that? The Lord. No. Dito, na nag-hold ng accountability sa'yo na, The Lord. oops, medyo mali na yung sinasabi mo. Oops, I will pray for you. Kasi very important yun sa buhay natin. Actually, my own authority is the Lord. Yun lang. Wala akong ibang authority kundi sa Lord. So, paano mo nalalaman na nasa mali ka na? Kasi even great pastors, biblically speaking, we need the church, we need the godly community na nagre-remind sa atin, nag-hold sa atin ng accountability na That's King, why mali na yung ginagawa mo. That's why King, ipag-pray kita kasi sumasablay ka na isip sa yung mga kingdom prayers ng mo. Diyos. Okay? That's why King, kailangan, yun yung assignment mo. Kung bakit sinabi ni Jesus about His kingdom. Okay? Sa unang tingin, parang napaka-spiritual pakinggan. Parang sinasabi niya, direkta akong ginagabayan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng ibang tao. Pero habang iniisip ko ito, may pumasok na tanong sa isip ko, delikado ba ang isang tao kapag wala nang nagpapaalala sa kanya ng mali niya? Proverbs chapter 10 verse 17, ang nakikinig sa saway ay nasa daan ng buhay, ngunit ang tumatanggi sa pagsaway ay naliligaw. Ibig sabihin, ang taong hindi na tumatanggap ng koreksyon ay papunta sa kapahamakan. Bakit? Dahil lahat tayo ay may blind spots. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin nakikita sa sarili natin. Kaya naglagay ang Diyos ng ibang tao para tumulong magpaalala. Sa Bible, may isang napakalakas na hari, si King David. Isang araw, nagkasala siya. Nakakita siya ng babae at ang babaeng iyon ay si Bathsheba. Alam niyang may asawa ito pero kinuha niya pa rin. Hindi lang iyon, pinapatay pa niya ang asawa nito na si Uriah para matago ang kasalanan. Sa paningin ng lahat, parang walang makakakorek sa hari. Pero may isang taong ipinadala ang Diyos, ang propeta na si Nathan. Lumapit siya sa hari at sinabi niya, may isang mayamang tao na maraming tupa at may isang mahirap na may isang tupa lang na mahal niya. Kinuha ng mayamang tao ang nag-iisang tupa ng mahirap. Nagalit si David. Sinabi niya, dapat mamatay ang taong iyon. At sinabi ni Nathan ang mga salitang nagpagising sa kanya, ikaw ang taong iyon. Isipin mo iyon, isang propeta ang may lakas ng loob na sabihin sa hari ang mali niya. Kung walang nagkorek kay David, baka nagpatuloy siya sa kanyang kasalanan. Ganito po para mas malinaw. Isipin nyo ang isang driver na nagmamaneho sa highway. Pero tinanggal niya ang side mirror, rear view mirror at sabi niya, hindi ko kailangan ng mirror. Diretso lang ako. Mukhang kumpiyansa pero sa totoo lang, delikado siya. Dahil may mga bagay na hindi niya nakikita sa likod at sa gilid. Ganito rin ang tao na walang nagpapayo or nagko-correct sa kanya. Wala siyang spiritual mirror. Tanda natin na kahit ang mga apostol ay nag-correct sa isa't isa. May mga pagkakataon na kinorek ni Pablo si Peter. Galatians chapter 2 verse 11. Kinontra ko siya sa harapan ng lahat dahil mali ang kanyang ginagawa. Isipin mo iyon, isang apostol ang ikinorek ng kapwa-apostol. Hindi dahil galit, kundi dahil mahal nila ang katotohanan. Isa sa pinakadelikadong bagay sa buhay ay ang power without correction. Kapag ang isang tao ay sikat, may kapangyarihan, may impluensya at wala nang naglalakas loob magsabi ng mali niya, unti-unti siyang nalalayo sa katotohanan. Hindi tayo ginawa ng Diyos na mag-isa. Kung may isang tao na nagsasabi sa iyo ng mali mo, huwag mo siyang ituring na kaaway. Maaring siya ay instrumento ng Diyos para iligtas ka sa pagkakamali. Dahil ang taong walang nagpapaalala ay madaling maligaw. Pero ang taong tumatanggap ng koreksyon, lumalago sa karunungan. Kaya ang tanong, sino ang taong pinayagan mong magsabi ng katotohanan sa buhay mo? Dahil kung wala, nako, delikado yan.